Okay? Next. Brother Rick Nebles po. Meron kinalaman po sa ating lesson kanina sa chapter 13 ng Revelation, verses 16 to 17. Ito yung upang walang sino mang makabili o makapagbili, maliban ang may tanda sa makutid ay ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Ito raw po ay apektado tayo mga manampalataya. Kumbaga, lahat ng mga manampalataya o sumasamba sa ating Panginoon o nananampalataya sa ating Panginoon, tayo raw ay apektado nitong talatang ito. Pero dito naman sa chapter 16 ng Revelation din, ito yung 7 last plagues, no? Binanggit ito dun sa ating lesson sa oras ng pag-aaral, na tayo raw po ng mga anak ng Diyos ay hindi naman apektado ng 7 last plagues. Hindi tayo apektado. Kumbaga tayo ay ililigtas ng ating Panginoon. Ang tanong ko lang nasaan tayo ng mga pagkakataon na yon? Yon ang magandang tanong. Kasi hindi tayo apektado. Pero wala pa naman tayo sa langit. Nasaan tayo? Maganda yung tanong, para magbigyan natin ng foundation at ng background. Yung 13 at 16 hanggang 17, ay binanggit nga yan sa ating leksyon kanina na hindi ka na makakabili, hindi ka na makakapagbili kung wala kang tanda ng hayop. So para mabuhay ka, para makabuhay ka ng normal, obligado kang tanggapin ang tanda ng hayop. At para matanggap mo ang tanda ng hayop, iwanan mo yung tanda ng Diyos. Kaya lang tanong, apektado ba tayo? Siyempre may paraan ang Panginoon. Kahit na siguro mahuli ka, tanungin ka, sabi ng Panginoon, huwag kang magsaalala sa sasabihin mo. Ang anghel na magsasabi, kung ano ang sasabihin mo, isasagot. Kaya yung katotohanan ay magiging kalasag nila at baluti. Paano sila poproteksyonan? Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan ng gabi, ni sa pana na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pag-iba man na sumisira ka sa katanghaliang tapat. 1,000 mabubuwal sa iyong siping, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Grabe, ganda, no? Oh, saan ka pa? Walang binatbat yung mga nardong putik. Sino ba yung may mga anting-anting na istorya? Ang galing ng gagawin ng Panginoon. Ha? Gusto ba natin maranasan yon, mga kapatid? Oh. Ibig sabihin ay doon natin na-experience kung gaano kahanga-hanga ang pag-iingat na gagawin ng Diyos sa kanyang bayan, Brother Gypsy. Tsaka Brother Johnson, yung Revelation 13, yung tinatawag na Sunday Law, apektado tayo kasi dito palang ihiwalay yung shaking time. Dito pala maghihiwalay ang panirang damo at saka yung trigo. So ibig sabihin, yan ang magiging basihan para magkaroon ng makilala kung sino talaga ang sa Diyos o hindi. Pag nahiwalay na, yan, siyempre bubuhusan na ng tinatawag na ihiselyuhan na ng Panginoon yan eh. And then, bubuhusan ng latter rain, magla-loud cry na. Pagdating ng tinatawag na 7 last plagues, lahat ng mga taong nandoon na faithful, yun yung sinabi ni Brother Johnson. Kasi pili na yon. Sigurado na yung mga yon. Pero bagamat nakakaramdam sila ng takot, pero sila meron na silang kasiguraduhan sa mga bagay na yon. Kaya kapag ikaw ay faithful, kaya sabi doon sa kanina, sinabi ni Brother Johnson, kung mabasahin po natin yung Desire of Ages 240, Great Controversy 512 to 573, kapag God's faithful children ka, under the constant care of angels. Nandoon lagi yung pag-iingat ng mga anghel sa'yo. Kapag faithful ka, magiging faithful ka talaga sa panahon na yan. Kasi ikaw ay naselyuhan na. Yung bagay na yan. So yan ang pagkakaiba. So apektado ka sa Revelation 13. Kasi Revelation 13 kasi, hindi ka pa, inihiwalay pa lang ang tinatawag na sa Diyos at hindi sa Diyos. Yun po yun. Ito, idagdag ko lang ito doon sa binanggit ko na sinabi ng Panginoon kanina doon sa Mateo, no? Sa panahon na yon, Mateo 10:19, datapat pagka kayo ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Grabe, no? Galing. Ayan, ha. Sige po.
Tanong ko lang po kung ano ang ibig sabihin ng pray without ceasing. Ito po ba yung tulad ng mga anak na humihingi sa magulang, tapos hindi siya titigil hanggat hindi siya napagbigyan? At kung hindi man po yung sagot ng Panginoon, paano po natin malalaman na ang sagot niya ay hindi? Po, thank you. Doon sa ano yan, Brother Gypsy, ano? Manalangin kang walang patid. Basahin po natin. Unang Tesalonica, magsipanalangin kayong walang patid. Ano bang ibig sabihin nito, Brother Gypsy? Ang tanong niya, ito ba'y katulad sa magulang na pag mayroong kailangan, inukulit yung magulang, ulit-ulit? Brother Gypsy, ikaw may anak ka eh. Hindi ka po hihingi. Ito po kasi hindi ka hihingi dahil may kailangan ka lang. Yung pray without ceasing po ito, hindi naman yung kada lakad mo, nagdadasal ka lagi dyan, yung laging luluhod ka ng luluhod. Pray without ceasing, yung constant relationship mo sa ating Panginoon. Kasi pag mahirap naman yung kada paglabas mo, luluhod. Pag hanggang sa kasada, masagasaan ka pa dyan. Hindi ganun yung ibig sabihin. Hindi tayo magliliteral na word for word na kailangan lumuhod, dumapa, ano nga gawin. Constant po, ibig sabihin, continuous yung iyong relationship, pakikipag-usap sa Panginoon. Tama yung sinabi niya, na ito may katulad sa bata na pag nangihingi ay talagang kinukulit. Pero hindi ka lang manghihingi kapag kakailangan. Ayan. Nanghihingi ka dahil constant ito, tuloy-tuloy ang ginagawa mo. Hindi lang sa panghihingi, kundi paano ka makipag-ugnay sa Panginoon. Ayan. Siguro babasa rin tayo ng talata kung saan nandun ninyo salitang walang patid. Tapos tingnan natin yung mensahe. Oo. Doon din sa unang Tesalonica, 1:3. Sabi diyan, na aming inaala-alang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawa sa pananampalataya at pagpapagal sa pag-ibig at pagtitiis sa pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Ayun palang ibig sabihin nun. Kung papaano yung walang patid na paglilingkod at pananampalataya, kakambal na yun yung prayer. Kasi pakikipag-usap yun sa Panginoon. No? Yung pag-alaalang walang patid, hindi napuputol sa ating memory yung ating Panginoon. Yung ating ugnayan, continuous, unlimited. Yan. O yan. Kaya nga sa commentary, Brother Johnson, sa ngayon kay Albert Barnes, pray without ceasing, that we are to be regular and constant in the observance of the stated seasons of prayer. We are to observe the duty of prayer in the closet, in the family, and in the assembly convened to call on the name of the Lord. We are not to allow this duty to be interrupted or intermitted by any trifling cause. We are so to act that it may be said, we pray regularly in the closet, in the family, and in the usual seasons when the church prays, to which we belong. We are to maintain an uninterrupted and constant spirit of prayer. We are to be in such a frame of mind as to be ready to pray publicly if requested. Ibig sabihin, yung constant mo, kapag pinag-pray ka, mag-pray ka. Pag sinabi ng Panginoon, ni-request ka, yung readiness ng isip mo na lagi ka mag-pray kapag sa panahon na ganito, sa pagsamba, sa worship sa bahay, sa umaga, sa gabi, sa pagkain, nandun lagi, constant sa isip mo habang naglalakad ka, na lagi mong dinidulog ang iyong sarili sa Panginoon. Ganon. Ibig sabihin, relationship. Nandoon yung parang natural na ang pakikipag-usap mo sa Panginoon. Kasi ang prayer is a constant communication. Para ka nakikipag-usap sa sweetheart mo, sa asawa mo, nalalagyan ng text. O minsan, nagkakaroon ng problema, hindi ka nakakapag-text kasi busy. So, sabi dito, wag daw magkaroon ng ganung mga bagay na magkaroon ng tinatawag na mag-interrupt sa iyong pakikipag-usap sa ating Panginoon. Hindi mo kailangan lumuhod, pero ang isip mo ay nakikipag-usap sa Panginoon.
Yan, tama yung Brother Gypsy. Dito sa Bible na mayroong comment ni Ellen White, ay sabi po dito, the truth must sanctify the whole man, his mind, his thoughts, his heart, his strength. So, ibig sabihin, yung kabuuan natin ay dapat nakatalaga ito sa Panginoon. Iyon pang ibig sabihin ng constant prayer kasi constant yung ating pong relation at yung pong ating ugnayan sa ating Panginoon. Okay? Papaano po natin malalaman na yung kahilingan natin, ang sagot ng Panginoon ay no? Kasi may mga personal tayong kahilingan, di ba? Sa sarili natin. Ngayon, palagi natin pinapag-pray, pero wala pa rin. Paano natin malalaman na ang sagot ng Panginoon ay hindi? Actually, hindi natin agad malalaman yan agad-agad kasi may prayer na taon bago mo nakita eh. Ang Panginoon kasi alam niya kung saan lalapat yung hinihingi mo. Pagka hindi alam ng Panginoon na kung yung hinihingi mo hindi makakabuti sa'yo, hindi talaga ibibigay yon. Kaya lang, hindi naman na, porque hindi mo pa natatanggap ay sabihin mo, hindi na, no na ang answer. Mamaya, sumunod na taon dumating pala yun eh. Di ba? So, ikaw din mismo ang makakaalam yun kasi ikaw rin naman nakakaalam doon sa hiningi mo. Kaya lang, wag din lang sa mga nananalangin, wag din natin isipin na ilang araw pa lang, hindi sinagot ng Panginoon. Ay, no ang sagot ng Panginoon. Wala, hindi na eh. Kasi po meron may karanasan kaming prayer na taon, dekada actually, bago binigay ng Panginoon. Alam nyo kung ano yon? Magkaroon ako ng sariling production, magsariling ministry, mayroong sasakyan na may service, may sariling magagamit sa gawain, sa pagpunta sa iba't ibang church, magkaroon ng mga camera. Taon din yung inabot bago binigay ng Panginoon. Ayan, dadala namin. Ayan, mga camera. Pinag-pray namin lahat yan. Pero hindi naman agad natanggap yon. At may ganito pong binabanggit kapatid sa Biblia. Sa aklat ng Mateo, ang kapitulo ay 21 hanggang 21, ang talata ay 22. Ang lahat ng mga bagay na iyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Take note po ha, nahihingin na may pananampalataya. Tanong, hiningi ko naman po na may pananampalataya pero hindi pa rin binigay. Bakit? Kasi tingnan niyo po, may mga reason ang Panginoon. Sa aklat ng unang Juan, ang kapitulo ay 5, ang talata ay 14 at 15. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kaniya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya, sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa Kanya'y ating hinihingi. So, ibig sabihin, tanong, it is God's will ba? Kaya nga, pagka hindi binigay sa'yo, kahit na tumagal na ang panahon, God's will ba o hindi? Kaya nga laging nasa kalooban, hindi natin malalaman Pag binigay, salamat sa Diyos. At ibinigay. Pag hindi, kahit na ilang taon na nakalipas, malay mo, after 10 years, doon lang ibinigay. Ibig sabihin, doon nakaakma yung prayer mong yun. So hindi, kaya nga sabi laging, if God's will. Kaya pag tayo nangungusap, kung loloobin mo, Panginoon. Kasi hindi po sa kalooban ko, kundi kalooban ng Diyos. Wag din po natin kalimutan sa ating prayer, mga kapatid. Hilingin po natin na may pananampalataya. Pero lagi din po natin isalang-alang ang kaalaman ng Diyos kung nakakabuti ba sa atin yung ating inihingi. Kasi po, sabi po dito sa Lucas 22:42, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. So, gayahin natin yung Panginoon na kanyang prayer ay not my will, but your will be done. At syempre, ang
tamang ingredients sa prayer ay hingi natin na may pananampalataya. Yung binasa ni Brother Gypsy. Sige po. Okay. Kasi po, di ba, meron po tayong parang mga ways para po tayo maligtas. So, patungkol po ito sa kaligtasan na sinasabi na meron tayong parang pinaka-main factor. Yun po yung 10 utos, which is, di ba po, yung 10 commandments na sinasabing hindi po siya talaga yung makakapagligtas sa atin, pero siya po yung ito po yung magiging gabay. At yung isa naman po ay yung pananampalataya. Ang katanungan ko po ay, dahil nga po maraming mga ibang sekta na naglilitawan po sa ating sa sanlibutan, ay nagtatanong po kung paano po yung mga ibang sekta na naniniwala po sila sa Diyos pero parang iba po yung pamamaraan nila. Ayun po. Meron pa? Wala na. Baka meron pa? Wala na? Mamaya, ay follow up. Magaling tong batang to galing mag-isip. Nakikita ko na yan. Mamana sa mama. Kadong-kadong pa Mamana yan sa mama. dati, nakikita ko na yan. Kaya hindi ko makalimutan yung muka. Okay. Tama yun, at least naintindihan niya na yung 10 utos ay hindi makapagliligtas sa atin. Gabay lang niya natin sa tamang pamumuhay. Hindi yan natin sinusunod para maligtas. Yan po ang nagsasabi kung anong mga bagay na hindi dapat natin ginagawa bilang isang Kristiyanong ligtas na. Okay, ngayon, ang tanong, Brother Gypsy. Ano nga ba yun? Paano daw yung ibang sekta na meron sila Yan. naniniwala pero hindi naman tama yung kanilang pamamaraan. Hindi batay doon sa sinasabi ng Biblia. Una, Brother Johnson, bago ko ibigay sa iyo, hindi po tayo magsasalita ng ganito para manakit po pero meron pong kasing ganitong sinasabi sa Biblia. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ito po, mga kapatid, mga kaibigan, sila po, mananampalataya din. Kristiyano rin sila Takang-taka sila kung ba't nila di maliligtas Sabi nila, Panginoon. Sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok ka rin ng langit. Kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Panginoon, kami naman nagpalayas ng demonyo Sa pangalan mo, nagpagaling kami. Sa pangalan mo, in the name of Jesus. Pero sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So mabigat ito. Mabigat itong ang Panginoon mismo ang nagsabi, Brother Johnson. Tama. Okay. So ibig sabihin, yung mga taong yan, akala nila ligtas sila. Pero hindi pala. Nangatuwiran pa nga sila Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan? So, propeta din yata ito. Nanghula At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. Pwede rin dito mga albularyo o kaya mga nagpapalayas na masamang espiritu. Sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng mga gawang makapangyarihan. Matindi Kung ito gumawa sa ating panahon ngayon, di pwede hindi ka sasampalataya Palayasin yung demonyo, naggawa ng milagro. Maniniwala ka talaga. Yung pala, hindi pala garantiya yon na nasa kanya na ang katotohanan at sigurado na sa kaligtasan. Dahil marami sa kanila ang hindi maliligtas, hindi papasok sa kaharian ng langit. Merong mga nakita si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral na mga taong seryoso sa pananampalataya. Pero ang problema ay mali. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa Roma 10,
Oo, no. Yan, Brother Mga Jimsy. kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mangaligtas. Aha. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Yan. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ayan. Ito yung mga tao, mga kapatid, tingnan mo ha. Ito yung mga tao na seryoso sa kanilang ginagawa pero hindi tama. Nag-aalala si Pablo dito, mga seryoso sila. Ang problema ang nakita ni Pablo sa mga taong ito, sapagkat sa hindi nila, sa talatang 3, pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Ito yung mga tao na nakarinig naman sana ng pabalita, pero pagtanggol pa rin yung sariling kanila. Hindi yung ayon sa Diyos. At hindi nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Hindi tinatanggap kung ano ang utos ng Diyos. At sabi ng Diyos, yung kanila ang gustong gawin. Yun na po yung pagdating ng panahon. Sabi, oh, dami kong ginawa eh. Ba't hindi ako maliligtas? Hindi kasi sila sumunod sa kautosan. Ito yung hindi tinuturo. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Di ba ang dami mga relihiyon ngayon? Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nakaka-attend ako ng mga worship ng mga born again. Mula alas 8 hanggang alas 11 ng tanghali, walang tigil, kaawit. Pagdating ng pag-aaral ng salita ng Diyos, Biblia na, lupay-pay na. 30 minutes lang. Naubos doon sa sayawang katakot-takot. Praise the Lord! Oh. Pag magbiblia na, konti na lang, napagod na doon sa kakaawit. Tanungin mo, sumusunod ba kayo sa kautusan ng Diyos? Wala, biyaya na tayo. Hallelujah! Oh. Paano ngayon yan? Mababago ba ang buhay natin sa kakahallelujah? Hindi. Sabi ng Panginoon, huyo. Hindi kilala eh. Sino ba kayo? Parang text lang yun Who you? Ayan, yun Pero po yung mahirap Brother doon. Johnson, Kaya Brother Jepsy, bago ko ibigay sa'yo, sige. dito din sa Roma, sa 2, ay mayroong binabanggit na ganito, ha? Sapagkat ang lahat na nangagkasala ng walang kautusan, di hindi alam, ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan sila hatulan. Gagamitin ng Diyos sa paghatol yung kautusan. Hindi nila alam. Paano ngayon yung mga tao? Hindi nila alam na bawal magnanakaw. Hindi nila alam na bawal yung maraming asawa. Kung may makasalubong lang, hahabulin na. O kaya parang manok lang nag-aasawahan pagkadami-dami. Wala talaga. So, hindi nila alam yung Biblia Mapapahamak sila ng walang kautusan. Pero yung mga nakakaalam, hatulan sila ayon sa kanilang alam. Pero yung talagang wala, as in, zero knowledge, pero ang Panginoon gumagawa sa kanila. Meron pong paraan ang Diyos para malaman po nila sa pamagitan ng kanilang budhi o konsensya kung ano ang mabuti at ano ang masama. Alam niyo yung mga taong bundok, yung mga nasa sa mga liblib na lugar, na napupuntahan ng mga Philippine Frontier Mission, bilib sila Kasi wala naman silang walang nagturo sa kanila. Pero hindi sila nakikialam ng gamit ng iba. At alam nila kung ano ang mabuti at masama. Ang Diyos kasi ay mayroong revelation, special revelation, na ginagawa para sa pamamagitan ng budhi, ng kaisipan ng tao, ay nagkakaroon sila ng idea kung ano ang mabuti at masama. Kaya kami naniniwala at tayo naniniwala na ang paghatol ng Diyos ay base sa liwanag na kanilang natanggap. Yun nga lang yung binasa namin kanina, ito yung mga taong nakabalita na, nanood na sa Facebook, sa live streaming, hindi pa rin naniwala. Yun. Yun yung sinasabi natin. Kristiyano kasi yun. Tama. Ayan, sabihin, maraming alam sa Biblia.
Sundan ko lang yung talata mo, Brother Johnson, kanina. Sa Roma 2, binasa mo ay 12, basahin ko yung 14. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Doon sila hahatulan. Pero doon naman sa mga Kristiyano na marami nang alam, yun yung binanggit natin kanina. Kaya lang, hindi naman tayo close doon, kapatid, mga kapatid. Na hypocrite, kayo lang pala ang gumagawa ng kautusan, kayo lang pala maliligtas. Walang ganon, ano? Hindi ganon. Kasi ang sabi ng Panginoon, doon sa aklat ng Juan, ang kapitulo ay 10 at talata ay 16, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Kasi ang Panginoon, may mga anak din siya na nandoon sa ibang kawan. Kaya nga ang ating ginagawa, dapat tayo nangangaral. Para yung mga tupa na nandoon sa ibang kawan, marinig nila. Pag narinig nila ang tinig ng Panginoon, susunod sila sa Panginoon. Kaya nga pagdating doon sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, para hindi kayo mahawa sa Kanyang karumihan. So ibig sabihin, pinapalabas. Yun ang trabaho po natin. Yun ang gawain ng bayan ng Diyos para malaman ng iba kung ano ang aral ng Panginoon at palalabasin po sila ng Panginoon doon sa mga kawan na hindi po para sa Panginoon. Yan. Okay? Meron pa pong tanong? Ang tanong po ay, kung ang isang kapatid ba na nagkasala, nagkaroon ng ibang asawa at gusto na niyang bumalik at bumalik na siya sa Panginoon, ito ba ay katanggap-tanggap sa Panginoon kahit hindi na siya dumaan sa rebaptize? Yung rebaptism po kasi ay depende doon sa may sariling pakiramdam ng tao. Kung sa tingin niya ay magkakaroon siya ng peace of mind, mag-participate na lang siya sa communion sa ating Santa Cena, ay pwede naman. Pwede namang hindi na. Ang rebaptism kasi hindi natin ito dapat dinidikta sa tao kasi nasa kanya yun eh. Kaya kung may mga tao na parang ang kanyang pakiramdam, rebaptism lang ang magiging daan para magkaroon siya ng peace of mind, ay pwedeng dumaan doon. So sa kanyang sarili yon. Kasi po yung rebaptism, ang isang kapatid na nagkaroon ng tinatawag na apostasy, o pagtalikod sa aral ng Panginoon, lahat na totally, at feeling niya na siya ay talagang nawala sa Panginoon at gusto niya magpa-rebaptize, hindi pa natin pwedeng pigilan yon. Pero ang simple lang naman ang term kanina ay gusto niya nang bumalik. Nagsisi siya. Sa ngayon doon sa unang Juan, 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tingnan nyo, pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, nagsisi ka, ipinahayag mo, ang sabi ng banal na kasulatan, lilinisin at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ngayon, kung pakiramdam mo na ikaw ay sapat na sa'yo, na ikaw ay nagsisi at tingin mo ikaw ay pinatawad ng Panginoon, at wala nang halong pag-aalinlangan sa puso mo, wala namang problema doon. Pero kapag tingin mo sa sarili mo, sa puso mo rin, na parang kahit na ikaw ay nagsis, kulang pa rin. Kailangan mahugasan ka. Nakadepende po lagi sa iyan. Kasi ikaw naman ang laging may katawan. Hindi po, katulad ni Brother Johnson kanina, hindi binebenta ang rebaptism. Ang rebaptism ay kusa po yan ng tao. Okay po. May tanong po ako, Brother Johnson. Kasi yung kakilala ko, hindi naniniwala siya sa langit. Kasi Sino? yung kakilala ko po, hindi siya naniniwala sa langit. Kasi marami nang namatay, wala pa naman nagpapatunay daw. Ano ba yung mga batayan po natin sa ating Biblia na para sa pagpapatunay natin na may langit talaga? Yun ang una ko pong tanong. Tapos pangalawa ko pong tanong, ganito rin. Yung may kinikilalang Diyos, katulad ng si Kristo, ang Panginoon, kinikilala natin Diyos, sa mga bayan niya ay parang 'di ba sa Israel magugulo. At yung mga walang kinikilalang Diyos, mas disiplinado pa siya katulad ng sa
Japan, 'di ba? Sa ibang bayan. Mas ang mga tao doon mas disiplinado pa. Hindi sila ano kaya yung bakit ganun ang nagiging result ng ganun kasi yun tuloy ang expectation ng iba na hindi kumikilala sa Panginoon o nag-aagam-agam sila, parang mas maganda pa yung walang kinikilala kasi priest siya na kahit anong pero mas disiplinado sila. At yung pangatlo po, yung may mga taong nasisiraan ng bait tapos naipapasok pa sa mental, pero ang bottom line, dahil sa pag-aaral ng Biblia, ano po kaya ang nangyayaring ganun? Bakit nagkakaganon? At samantalang sa paniniwala natin, ang Biblia ay makakatulong sa atin at kaligtasan. Okay, 3 po itong tanong. Interesado ako sa pangatlo, ha? Hindi na buwang eh. Okay. Wala pang namatay na nagpapatunay na may langit, kaya ayaw niyang maniwala sa langit. Ano bang gusto niyang mangyari? May mamatay muna, tapos pumunta doon, tapos bumalik? Para siya maniwala. Subukan niya kayang mauna. Grabe naman yung rason na yon. Gusto pala niya merong galing sa langit magpatunay. Meron nang galing sa langit nagpatunay na may langit si Kristo. Ayaw pa rin niyang maniwala. Di ba? Si Kristo ay galing sa langit eh. Yun. Di may langit nga. Mahirap kasi, Brother Johnson, yung sarili mong, meron ka talagang limitation sa sarili mo, sa isip mo, na ayaw mong tanggapin talaga ang Diyos. Tama. Kasi pag ayaw mong tanggapin ang langit, ayaw mong tanggapin ang Diyos. Mahirap magbasa sa Biblia doon sa taong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi kanya pinaniwala ang langit. How much more ang Diyos? Nasa langit siya. Kaya wala mahirap, meron siyang limitation sa sarili niya na ito ang gusto niya mangyari. Liban na buksan niya ang isip niya at makipag-dialogue siya ng may kinalaman sa Biblia, doon pa lang mabubuksan ang isip niya. Pero kung hahanapin niya ang ebidensya, pag ganun, mauuna mo na. Subukan mo na. Pagka nakabalik siya, yun, maganda. Ganun po yun. May langit po mga kapatid. Ito Juan 3:13, at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Di ba naman siya maniwala dyan? Si Satanas nga, parang lintik galing sa langit eh. Mabuti pa siguro yun, naniwala kasi galing siya doon. Ano pa? Ang Espiritu. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad sa isang kalapati na nanggaling sa isang tinig sa langit. Ikaw ang sinisita kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Ay meron talagang langit. Siguro, benefit of the doubt, sabihin na natin, fairness naman sa kanila. Baka ang ibig sabihin, tayong mga maliligtas ay hindi aakyat sa langit. Dahil yan ang alam ko eh. Meron mga ganyan nagtuturo. Dito lang tayo sa lupa. Kung ayaw nila sa langit, parang yung kausap namin na saksi doon sa Ascension. Kausap nila Brother Cesar. Nako, gabi na, hindi pa umaalis. Sabi nila, nag-text na sa akin, Brother Johnson, kanina pa to, ayaw pang umalis eh. Gutom na kami. Naabot na ng gabi pagdating ko doon eh. Wala talagang langit, sabi niya. Di binasa ko po ito, yung Filipos 3. Tingnan natin, sinasabi po dito. 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ay di ba nangako ang Panginoon? Ako'y paroroon sa Ama, maraming tahanan doon, maghahanda ako ng tahanan para sa inyo, at pag nakapaghanda na ako, kukunin ko kayo upang kung saan ako naroon, ako yun naman ay dumoon. Kaya sabi ni Pablo, tayo hindi taga-rupa, taga-langit tayo. Sabi niya sa akin, hindi, sumama ka sa amin. Sabi kong ganyan eh. Tapos sa tuwing sinasabi niya, hindi, sumama ka sa amin sa langit. Uwi siya. Umuwi tuloy siya. Sa tuwing sinasabi niya, hindi totoo may langit. Hindi, isasama ka namin kahit ayaw mo. Nainis siya eh. Umuwi na tuloy. Kahit anong ayaw niya, pipilitin ko siya, hindi. May pangako ang Diyos, punta tayo sa langit, sama ka. Hindi. Gusto mo talaga dito? Dito lang talaga. Hindi, sama ka.
Meron talaga eh. Pagka mamamayan natin sa langit. Saka Brother Johnson, baka naman iniisip doon lang ng tanong kay kapatid na yung tao, yung pagkatao namatay, yung kaluluwa babalik dito, sasabihin na may totoong may langit. Kasi may libro na nangyari na lumabas na heaven is real. Na gano'n nangyari, na namatay siya, bumalik siya dito at nagpatunay siya na totoo nga ang langit. Gusto niyang gano'n mangyari. Tingnan niyo po ha, sa unang Tesalonica, ang kapitulo ay 4, ang talata ay 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Di ba pag sinabi nangatutulog, namatay ito, yun daw buhay, Brother Johnson, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, hindi pwedeng mauna sa mga namatay. Sabay kasi sila. Sabay-sabay. Kaya walang vice versa, balik na rin natin. Kung hindi nauna ang mga buhay, papuntang langit, gayon din ang mga patay, hindi rin nauna doon sa langit. Sabay-sabay pong pupunta sa langit. Tama. Kaya nga, mahirap na mayroong tao. Walang first batch, walang second batch. Na pag gano'n nangyari, parang bus lang yan eh. Nakaantay ka ng bus. Wala pong gano'n. Kaya pagdating ng Panginoon, kung gusto niyang sumama ka mo, manampalataya sa Panginoon para makasama siya. Sa talatang sumunod, may langit Ayan. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kaya sabi ni Pablo, pagka mamamayan natin doon, hinihintay natin ang Panginoong Jesucristo, pababa mula sa langit, kukunin tayo eh. Kaya sabi ng saksi, dito lang kami, hindi, sama ka. Umuwi siyang naiinis eh. Isasama ko talaga siya eh. Ganon din yung kausap natin, no? Kahit anong ayaw, hindi brother, sama tayo. Kasi si Satanas maiiwan dito eh. Yan ang mangyayari, si Satanas maiiwan dito sa lupa. Kawawa naman sila. Oo, sama talaga natin. Iwanan na yan si Satanas dito. Okay, yung pangalawang tanong ay, yung sinasabi na nila, hindi lang tayo maniwala sa Panginoon kasi yun ang mga Kristiyano. Biro mo, galing sa ibang bansa, non-Christian. Wala namang nawawalang gamit. Pagpasok, pagpapababa na sa airport, beware. The pickpocketers. Yung mga mandurukot, nasa Christian country na. Kaya sabi ng iba, wag na lang tayo mag-Kristiyano. O nga naman, kahirap. Alam mo, may kasalanan dito yung mga relihiyon na nagtuturo, wala na 10 utos. Ito ang masarap pagkukutusan ko. Biro lang yung termino na yun, paano kasi? Pagdating sa Christian country, lahat ng relihiyon, tanungin mo, may 10 utos, wala. Tuloy, ang daming magnanakaw. Daming akyat bahay. Kasalanan to mga nagtuturo ng wala ng 10 utos eh. Kung lahat na tayo nagturo, parang Adventist, may magnakaw man siguro yung hindi talagang fully converted eh. Punta kami ng Batangas, doon sa basta isang church doon sa Batangas. Ano nga yun, Brother Leo? Asa na? Ano nga yung church na mayroong Sitio Adventist? Dagatan. Yan gusto kay Brother Leo eh. Pati pagtalata, nakalimutan ko, alam niya. Pumunta kami doon. Makikipaglamay kami sa isang taga-subaybay galing ng Italy. Naku, ang sama ng tiyan ko. Pagdating namin doon sa church, hindi na talaga kaya. Kailangan ko nang mag-CR. Nakita ko yung church. Bukas. Hindi naman Sabado yun. Gabi na. Bukas talaga mga kapatid. Open na open. Sa gilid, nakita ko ang karatula, Sitio Adventist. Kaya pala. Kahit bukas yung church, may piano, electric fan, merong ganyan. Sitio Adventist na palibot, walang nangingialam. Palibot doon halos Adventist. Kasi bawal magnakaw. Kaya kung bakit maraming ganito, kasalanan ng mga nagtuturo, wala nang kautusan. Pero pag ninakawan, magrereklamo din sa pulis. Panggulo naman talaga nitong mga ito eh. Kaya tuloy, yung ibang mga walang Diyos, nahirapan tayong kumbinsihin dahil sa mga pasaway na Kristiyano.
Kaya nga, Brother Johnson, yung mga, ang lagi aral ng Panginoon, maging asin kayo sa sanlibutan, maging liwanag kayo. Eh, problema, asukal lang nilagay. Kaya, bakit matamis naman, okay din, diabetes ang aabutin. Pero, mga kapatid, ito ang problema eh. Bagamat yung mga taong yon, meron silang likas ng kautusan ng Diyos, kaya sila hindi nanakaw. Di ba? Sa kanilang puso, kanina, ang mga hintil, Roma 2:16 kanina, na binasa natin, ang 14:15, ang kanilang puso ay merong kautusan, likas ng kautusan. So kaya hindi sila nagnanakaw, alam nila yung tama at mali. Kaya lang ang problema, hindi mo maaakay sa Kristiyano kasi ang Kristiyano mismo hindi nagilag sa kanila. Kaya nga tama si Brother Johnson, kasalanan yan ng mga ayaw ng kautusan. Oh, Yun. biro mo, dala-dala yung Biblia. Tanungin mo, masama bang may 10 utos ba? Wala na. Nakawin mo yung wallet niya, magagalit din. Manggulo, no? Oh. Kalunyain mo yung anak, reklamo din. Pero sabi, wala nang 10 utos. Nandun kaya yun. Okay, so, dyan mga kapatid ay kailangan maging consistent tayo, makita sa ating buhay yung ating pong nakitang katotohanan sa Bible. Ang pangatlo, maraming nasisiraan ng bait. At ang sabi nila, dahil sa pagbabasa ng Biblia. Ay wala pa po akong report or survey na nakita na yung mga nasa mental dahil sa Bible. Wala po. Karamihan sa nandoon, nalipasan ng gutom, iniwanan ng asawa, nasiraan ng dahil po sa problema. Hindi dahil sa alam ang Biblia. Ewan ko lang. Meron ba kayong aram na nasiraan ng bait? Ha? Meron, Brother Johnson. Meron dyan, naging kaibigan ko. Pero kaya lang, siya ay hindi nasiraan dahil sa pagbabasa ng Biblia. Nagbasa ng Biblia nung masiraan na. Nung lumabas? Nung masiraan na siya. Naging nasiraan na ng utak, doon lang siya nagbasa ng Biblia. Natakot yung mga tao. Ayoko lang banggitin kung saan lugar kasi taga doon ako dati. Nung nasiraan ng ulo, saka nagbasa ng Biblia. Mabuti pa yun. Sumakay ng tricycle. Ang sabi niya, huhukamang ka na ng Diyos. Takot yung tricycle driver eh. Alam mo dahilan kung anong kinabaliw niya? Sa droga. So, ibig sabihin, hindi Biblia naging cause. Nagbasa ng Biblia dahil nabaliw na siya. Yung ganun ng punto. Pero mabuti pa yun. Kaysa naman sa hindi baliw, ayaw naman sa Biblia. Okay pa yun. Baka maligtas pa yun. Ang Biblia, mga kapatid, ang Biblia sa 2 Timoteo 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang Biblia nakakapagpadunong, hindi nakakabaliw. Kasi nga, pag nag-aral po kayo ng psychology, ang cause ng nababaliw ay dahil nalipasan talaga ng gutom. Kaya pag nagkaroon ng depression, hindi makakain ng ilang araw, ang problema, ang ating mind, nagkakaroon ng epekto. Kaya dapat, pag nag-aaral ka o gumagawa ka ng isang bagay, huwag mong kalimutan ang pagkain. So hindi ang Biblia ang cause, kasi ang Biblia nakakapagpadunong. Tama. Marami po. Maalala ko yung pipindan ni Nong Rick, di ba? Na-assign kami nung bayaw ko, si Brother Ray Longkayana. Nag-layman kami doon. Ang tagabasa namin ng Biblia doon, no read, no write. Pero bakit tagabasa? Ang galing magbasa. Si Tatay Piping. Hindi talaga siya nagbasa. Nanalangin lang siya, naging Adventist siya sa Bacolod. Nag-pray siya, paano kaya ako? Pinagsisikapan niya, paano kaya? Ano kayang ibig sabihin itong mga litra dito sa Biblia? Ang ginawa niya, nag-pray lang siya. Paulit-ulit na panalangin na matuto siyang magbasa ng Biblia. Alam niyo, isang umaga, bakit nababasa na niya? Yun talaga ang himala. Naku, pagpabasahin mo mga kapatid, kaganda maghanay ng salita, ang ganda ang linaw. No read, no write. Tapos ang galing niya sa Bible. Siya yung naging guide namin doon nung naglilayman kami. Doon sa Pipindan. No read, no write po siya. Pero ang galing. Na-educate siya ng Biblia.
Nakakapagpadunong yan, hindi nakakasira ng ulo yan, mga kapatid. Manapa, merong mga galing sa Biblia, talo pa ang sira ang ano. Dahil bakit? Dinodoktor ang Biblia. Ito yung sinasabi ng Biblia. Hindi yan. Ayun, mas masahol pa yun. Sinisira ang Biblia sa pamamagitan ng ulo niya. Yun na lang yata siguro. Okay. Sa pamamagitan ng kanyang kaisipan, galing sa kanyang ulo, sinisira niya yung Biblia. Di ba maraming mga tao ngayon ginagamit ang Biblia para lang doon sa kanyang sariling sa punta kayo sa Lunita, mga atheist, ang galing sa Biblia. Tama. Alam nila yung talata Babasahin ng Biblia laban sa mga Kristiyano. Na tama. O yun. Yun ang sabi sa tanong, sa kanta Sino ang tunay na? Okay? Ano na? Wala na? Mayroon akong tanong. Pangalan niyo po? Mayroon siyang... Pangalan niyo po muna. Pangalan niyo po muna. Ang pangalan ko ay si Charlita Caputi. Yung. Siya po ay dating, para sa taga-subaybay natin, siya po ay dating member ng Church of God. Yan. Okay. So mayroon kong tanong. Dahil ang aking mga anak, naiwan sila, ako lang ang naghanap sa katotohanan. May tanong ako. Mayroon silang kautusan, gumagawa sila ng mabuti sa kapwa-tao, hindi sila gumawa ng masama sa kapwa-tao, pero linggo ang kanilang pagsimba. Maligtas ba sila? Sa panahon sa kaligtasan, kasama ba sila sa pagsalubong ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pagbabalik? Yan lang ang tanong ko. Ayan, doon sa pinanggalingan niyang church, meron din po silang kautusan sinusundan. Yung mga anak daw niya na iwan doon, hindi sila gumagawa ng masama sa kapwa, mababait sila. Kaya lang, linggo. Ang tanong, maliligtas ba sila? Ang sagot po natin, depende sa liwanag na nakarating sa kanila. Kung halimbawa, hindi talaga nila alam na ang tunay na araw na ibinigay ng Diyos ay Sabado, zero talaga, as in wala talaga silang knowledge. No? Sabi po ng ni Leroy Fromm, isang writer ng Adventist, ang mga taong seryoso dahil hindi nila alam ang katotohanan, may pagkakataon silang maligtas. As in, wala talagang alam. Pero palagay ko, alam na, nag-Adventist ka na Hindi ka ba dinibate o hindi ba nakipagtalo sa'yo? O alam ba nila? O sa tingin mo? Ako'y naniniwala sa panahon natin ngayon, ang hindi na lang makakaalam yung talagang as in walang na-encounter na Adventist. Pwede. Pero kung mayroon ng kamag-anak na naging Adventist, magkakaroon sila ng knowledge Itong may mga nakaalam na ng katotohanan, pero tinanggihan ito. Sabi na binasa natin kayo na sa Roma, 14 at 15. Nilabanan nila ang katotohanan, doon sila hahatulan. Kaya ayon sa liwanag talaga na na tinanggap ng tao. Kaya ito ang sagot natin, depende sa kanyang liwanag na naabot. Pero sa panahon natin ngayon, makalat naman yung Adventist, dami natin program sa Facebook, sa YouTube, sa radyo, sa TV. Yung mga nasa syudad, halos alam naman yung mga Seventh-day Adventist. Kung alam na nila at hindi pa rin nila pinapakinggan at hindi nila natatanggap, sila yung mga taong tumanggi sa ibanghelyo ng Panginoon. At kapag Brother Johnson, hanggat hindi pa sarado ang pintuan ng awa, ay pagkakataon. Nandoon yung pagkakataon na sila po yung maligtas. Ganun po yun. Yan. Alam nila nga ang Sabado, ang araw nga pagpahinga. Pero sa kanilang pagturo na ngayon, wala na yun kasi binago na. Dati pa yun nga dati pa nga mga turo sa lumang tipan. Pero sa New Testament, wala na ang Sabat,
kundi linggo na. Mga sa kanilang paniniwala, sila po ay maliligtas dahil sila po ay gumagawa naman ng mabuti. Hindi gumawa ng masama. Sa kapataingon, halimbawa, ng mabuti ang ginawa nila, tumutulong sila sa mga mahihirap. Kung mayroong lumapit sa kanila o tulungan o ano pa diyan, basta gumagawa sila ng mabuti. Hindi sila gumawa ng masama. Sabi po dito sa ikalawang Tesalonica 1:8, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. So, ang utos ng Panginoon, alam naman natin sa Mateo, na ituro, basahin natin, Mateo 28:20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nalaman na nila eh. Pero tinitigasan nila ang loob. Sabi doon sa binasa natin, sa ikalawang Tesalonica 1:8, na maghihiganti sa kanila na hindi nagsitalima ng ano? Ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At Brother Johnson, Yun. dadagdagan ko lang ha, hindi po natin hahatulan yung anak mo, kapatid ha. Kasi mamaya, ang tanong masyadong specific eh. Parang humahatol na tayo ang ating ginagawa eh. Hindi po tayo hahatol. Ito Tama. po general ang ating gagawin. Ang aking binasa ng talata. Opo. General po yung aming sinasagot dito. Ganito po ang mga talatang ating babasahin. Tingnan niyo po ha. Ito bulay-bulayin po ninyo mga kaibigan. Sa unang Juan, ang kapitulo ay 2, ang talata ay 4. Ang sabi po dito, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Masakit po ano? Masakit po. Ano ko na po muna. Pero yan po ang reality na sinabi ng ating Panginoon. Tapos sabi ni Santiago, sa aklat ng Santiago kapitulo ay 2 at talata ay 18, oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa, ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya. So, ibig sabihin, ang gawang ito, may kinalaman ito sa tamang pagsunod sa ating Panginoon, sa kanyang kautusan. Kaya nga dumating yung mga punto na term nila Juan na ang nagsasabing nakikilala ko ang Diyos, pero hindi naman niya sinusunod ang utos ng Diyos, sinungaling. So, ibig sabihin, yun po yung reality na sinasabi ng Biblia. Nakakalungkot po kapag ganun ang kalagayan ng isang tao. Pero remember, hanggat bukas pa ang pintuan ng awa, hindi pwede natin sabihin na hindi siya maliligtas. May pag-asa po ang lahat ng tao. Okay. Meron sila daw kautusan. Ang kautusan nga pahayag diyan yung sa Santiago, hindi daw yung 10 commandment, kundi pag-ibig yan. Nga sinabi ng ating Panginoong Diyos nga mag-ibigan kayo. Yung, ano pa ba yung salita? Basta kay pag-ibig yun. So kung ikaw may pag-ibig sa iyong kapwa-tao, di ba? Relasyon yun sa Panginoong Diyos at ikaw, di maliligtas ka, sabi niya. Hindi po yun ang pinakapunto doon. Kasi kung itataas lang po natin ang basa sa Santiago 2, sa verse 9, datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao ay nagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan ng gaya ng mga suwail. Sapagkat ang sino mang tumanggap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Sabi niya, hindi daw ito 10 utos, kundi ito ay pag-ibig. Tingnan natin, verse 11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Tanong, 10 commandments ba ito? Hindi. O nga, 10 commandments. Yung konteksto po niyan Konteksto po niya ay 10 commandments. 10 commandments po, yung ibig sabihin dyan. Yan na yung Pero tinatawag yung- na kautusan ng kalayaan sa verse 12. pero yung dalawa nga binanggit yan nga, mangangalunya at pumatay, hindi sila gumagawa.
Kasi mabuti ang kanilang Pero ang, mga ginawa. ang punto doon, kahit hindi nila nilabag yun, nilabag nila yung Sabat, kasala sila. Kasi 10 Commandments yung context. Ito nga po, kapatid, no, sabi dito, verse 10 uli, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Bali, wala din yung pilit mong hindi ginagawa yung iba, yung isa ayaw mo. Kasi ang pag-ibig, hindi po nag-iiwan ng isa. Ang pag-ibig, ginaganap lahat. Kaya nga, ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Roma 13:10. Ayan. Oh, wala tayong judging. Wala po tayong hindi namin hinahatulan, ha? Hindi namin hinahatulan ng anak nyo. Itinutuwid lang natin, Brother Jepsy. Opo. Kasi tingnan mo ha, ang sabi natin kayo na hindi tayo umahatol, ang Diyos umahatol ayon sa liwanag. Pero nakikita natin ngayon, nilalabanan niya yung nasa Biblia. Actually may sarili siyang katuwiran. Hindi daw ito 10 utos. Ipapanong konteksto 10 utos naman pala. Di ba? So tingnan po ninyo sa Greek po dito, yung kautusan na binabanggit dyan, ay nomos. Lahat ng klase ng kautusan. 613 laws, yun, mga kapatid. Hindi lang 10. Sakop niyan, yung kautusan niyan. So kung ganun inhiling ko lang sa inyo nga isama sa dalangin ng aking Amen. mga Yun anak. Yun ang pinakamaganda nga sa sila lahat. po ay magbabago sa kanilang pananampalataya. Tama. Ibalik. Basta, Ibalik wag kayong ang kanilang wag pinag-aralan dati. Nga kami Sabado ang pagsimba. Kagaya dito sa Seventh Day Adventist ang mga doktrina. Yan lang. Ngayon, pero sa ano na? teaching nila ngayon, nga binago, kasi kang tikats na kasi, yung si Armstrong, pareho tayo. Pero sa kang tikats na, binago. Lahat ng mga membro na nagkagulo, so na-scattered, no? So, naghanap, kagaya sa akin, hinahanap ko ang katotohanan. Hinihiling ko sa Panginoong Diyos nga Amen. i-guide niya ako. Oo, hindi Nga naman ituro ganyan. kung saan ang iglesia nga sumunod sa kalooban. So, ang aking dalangin, di narinig sa Panginoong Diyos, nandito ako kasama sa inyo. Amen. Ay, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Malay natin. Di ba? Ganito naman po yun, Brother Johnson, no? Ang panalangin ng isang ina, ang panalangin ng iglesia, ang panalangin ng buong kapatid, Makapangyarihan nagsama sa makapangyarihan yan. Hindi natin, kung hindi ngayon, ang panahon, na para sa iyo, kanta yun eh. Nandyan ang Panginoon, lagi nakatingin, bag-antay ka lamang. Hindi ngayon ang panahon. Di ba? So, ibig sabihin, ang Panginoon, hindi ka pababayaan. Pagka hindi po niya sinarado ang puso niya, habang hindi pa sarado ang pintuan ng awa, siya po ay makakasama ninyo. Amen. Sige. Sige ba? Meron pa? Yan nga ang sinasabi ko sa Panginoon nga, God, hindi pa matapos ang iyong gawain. Dalhin mo na ang aking mga anak doon sa iyong kawan, kagaya sa pagdala mo sa akin. Tama. Yan. Okay.